You're more than enough. You're more than sufficient. Time and again, you've proven that you're more than enough. You've given beyond my needs, though I don't deserve them all. Lord, I thank you. Lord, I thank you. Jesus, I thank you. You're always more than enough. Open your Bibles in Joshua chapter 1. And dito po ako ng atong reference ng aga atong message. Kapasalamat dili ko sa sa ang last Sunday may naghatag personal sa akon, pero mas mayo nga ang ginapaagi sa atong plate, no? 500 para sa akong medical needs. And then, basta kung sino sa inyo may kuhaan, member sa Malandag community, na magiging post ko dito, matinabigya ako na yung atong area. Kaya Manila, ito sa lapad-lapad ni area, reference ko dira sa Makinid, or basta lapit lang din Malandag, no? Na dapat ni area makatindugan natin sa chapel nga Muhammad Gate na kaga sa school building, tapos personates na lista sa pastor kag sa Bible movement, no? Mas dito kung may extra kita may makapatindog ka basketball court and makastart kita sa itong solving ministry. Kaya kung dire, namin mo na namin yung location. Ang location niya namin yun. Ang problema natin, so hindi, why man kami nga kulang sa pagturo. Pero ang nag-support sa ministry ng pinsan ni Mang Goods, halos karismana sa ospital man. So, wala na sa akin. Wala na kami sa nakita na palagyan sa Ginoo blessing niya na magpatapos kami nga itong area. Unless nga ibaligya na ito. Anyway, paglansang kay Jesus Christ across, mga 5 kilometers pa ito outside sa Mupan mo. Outside sa Jerusalem, pero mga tumuluo yan yung mga sympathizers ni Jesus. Upol man sa iya. Amen. So, ang location that is only earthly, pero ang ginatulong natin sa simbahan niya, ang importante ang spiritual. Before I forget na sa akong medical date, nagbalik ko sa doktor sa Friday, so Dr. Gagatang. Kung na-assist atong November, daw halos nag-duplicate ako. Pero isa lang kabilog kay Hanoy mo, ano. Galing kay ang problema, ang cyst ko nga nagdako, ang uto siya nag-cause ang malfunction sa akong liver. Ang mula nga hindi na ko ang pangihi ko gamay, kagang tubig din nagkagadto sa akong tiyan, ang may bloated ang akong tiyan. Then nag-recommend siya for surgery. Ibuwas, makakonsulta ako sa kuwan. Makakonsulta ako sa province, sa Sarangani Medical Center. Kaya may surgeon na tira every Monday. Tapos, kung anong iaambag, kung ma-clear for operation, then mapa-opera ko. Hindi siyempre, himuon naman ang gusto sa Ginoo, himuon naman ang bahin na ito. May counterparty na permit. Kaya isang ang pagsulod na ito sa mulaan kasulatan,
nagdaka ng landi na sa pagtuo. Ang mga atong counterpart, ang iya sa Ginoo instructions, ang atong nga counterpart is faith, pagsalig. So open your Bibles in Joshua chapter 1 verse 8. Joshua chapter 1 verse 8, I will read the passage. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Let's pray. May naman nga balaan paglamit nun sa inyong aga. Nagpapasalamat kami sa imo. Ginoo nga nakatipon kami liwat sa may mubalayalang kuanan. Kaga magasimba sa imo sa Espiritu kag sa kamatuguran. Salamat Ginoo sa aming passage sa Bible nga nagasubo sa amon nga hindi ginamon malipatan, hindi naman paglipatan ang libro sa kasubuan or your Holy Bible, O Lord, sa amon nga pangabuhi, kaya mo nga amon nga guide para nga maging prosperous, kaya nga maging successful ang Christian life. Siwat, salamat din. Buligin kami, inita namin ang punamong Ginoo sa natin sa aming anak, nagamhanan, na si Kristo Jesus, ang aming Diyos kami luwas. Amen. Please be seated. Si Joshua, again, assume niya ang katungdanan ni Moses. Si Moses, gani, nabudlayan na ito katama si Moses, ang iyang katungdanan. Ang istorya sa kay kugangan niya, sila niya, kay Jethro, sila niya, na anong dapat niya ngayon noon. Kaya nakita ko ni Jethro, ano hindi siya epektibo ba? Sila ni Jethro sa iya, sila niya, i-divide mo mga tao. And then sa thousands, hundreds, tens, hundreds, kag tens. So, kumbaga sa ito, i-divide per barangay, no? Kag kada isa ko tangan mo barangay kapitan. So, sa unang panahon, ang kapati ko, sa gamay ko ng sa history, pero hindi din si Mindanao, sa world history or iba-ibang history sa Pilipinas, kagapon ko mangkot mo kung kanday curriculum, kanday mo, kasi ibang kuman ng amigo, mga tribo. Bisa ng laan, damo ka mo tribo, damo ka mo group. May ano ka, hindi man tribo, tawag na ano ang tawag sa inyo? And then, ang isa ka, halimbawa lang, kanal ka tribal, community ba? Ulihin na lang ang term na tribal community, di ba? May dato, no? So, ang dato, siya na ang, ang daw barangay kapitan karon, no? Kung sa mga Islam pa sultan, no? Tama, no? Mga sultan o radya. Nabalaan niyo na Radya Buayan. Amo na siyang ang si Radya Buayan, gina-consider daw na siya. Na siya ang tag-iya, sining atong ginistarang Diyos under kay Radya Buayan. Anandanan, no? So, siling amo man ang pag-divide. Tapos, ang nakita, kaya ang mga tao mo nagwa sa Egypt, kalabanan sa ila, may mga nang halo na ganing ilang na kultura. Gapos man sa ato, no? Nga ang Ilonggo, dili sa Malandag, hindi ko kayo natawag na pure nga Ilonggo, kaya lain ng kultura sa Ilonggo, sa Malandag. Kaya sa Ilonggo sa Panay, siguro makita mo na yung nuno, kaya nagkapukanay man siya daw pila katuig na nangigat. Ang lain man, no?
Lain man dito ang kuan ang ano ganin ang justisya lain man. No? Gusto ko mabalaan ng iyasang laan nga may nabatian ko ng istorya sang pag-away sang sinilang ganit Brad Dulong sang Sinaya kung ano ba itong kalaban ng Sinaya sa Malabot. Basta do Sinaya ata sa itong napatay. Eh, isang pagkariglo daw, nag-offer sila na itong suspect, buyan sa lasang, tapos ito may pila to, pito ka adlaw, tapos pila ka tao ang magugod sa iya. Pito ka po ka tao, tama mo? Pito or siyam na. Buyan na sila sa lasang, sa forest, diba? Tapos, kung hindi nila mapatay ang suspect within 7 days, mapawalang sala na. No? Tapos kung sila mapatyan, hindi man nila kaya pumadugangan ng kuwan. Gawin ng mga unique ng mga hostisya ba. Tapos may nabatayan, bigay ko yan sa taga-Kaulo, kaya sa barangay secretary. Kaya ang barangay secretary, ang lupon, under man sa barangay secretary, ang involved man ang barangay secretary, dara mo naman sa muna sa barangay secretary. So, lupon, dito daw sa Tamban, may duwa ka nagdala sa kaso sa barangay. Tapos, puro tribo. Hindi mabalaan kung sinong nag-binuting sila na duwa. Ang sentensya siguro sa ginkaspala to sila sa kaspalahon siguro sila amot ba tani Brad Gulong ni ila kaso pamati ang kaso nila ang pamaagi para mabalaan nga tuod ang pinahambal sa isa pasalumon sila ng duwa sa tubig dungan kung sino nabot ko amo tong bubigon. Tama mo? So, mga unique ng mga hostisya, lain-lain. So, ang kultura sa Ginoo, naging tudlo sa panahon ni Joseph, paatras, kani Abraham, kani Jacob, kani Abraham, kani Noah, lain, sang sa kultura, nga nabalaan sang mga Hebrew dito sa Egypt. Kaya tanawon natin yung Egypt, that is the picture of the world. No? Picture niya sa mga unbelievers, ang civilization sa Egypt. So, nagkakinanglan din sila sa instruction halin sa Ginoo. Tingnan kalabanan nga dani nga nagwa dito, wala man sa pagtuo sa Ginoo. Kaya nanluka nila ya sa Egypt ya Pharaoh. Ang nanluka niya sa Hebreya, ang buhik ng Diyos. So, kinanglan sa isang isa kasubuan nga makita. Amo na nga si Moses dito sa Mount Sinai, nakikita ang Ginoo sa iya pagi sa tingog, kag sa burning bush, tong tanong na nagakalayo, kag naghimo dito sa tablets of stones. Amo ng 10 Commandments. Nga ang 10 Commandments, amo na siya ang balasihan sa kultura sa mga Hebrew, ang 10 Commandments. So siling ni Joshua, pagpatay ni Moses, kag ginasyon ay nang paggalgam. At siling sa Ginoo, siling niya ang balong ng Joshua mga tao nga. Sa Joshua chapter 1 verse 8 nga siling niya, sugod karon, no? Hindi na ni magpalayo sa inyo bakba or sa inyo istorya ang pulong sa Ginoo, ang book of the law. Tapos siling niya, tunan yun day and night. Tunan nyo ang pulong sa Ginoo sa aga kag sa gabi. Nga tunan para nga maintindihan din. Nga ang problema ang kwan subong ang Pilipinas, ang problema sa Pilipinas.
maayo ang elementary school students, maayo magbasa, maayo maghambal English, kasi English speaking na, mo pa lang na edad, no? Pero ang paghangop, ang problema, ang comprehension pa. Amot yung gadamdom ka kung may isa ka congressman nga nagatanaw sang online sabong sa iya cellphone sa kongreso. Tapos na-picturean man siya. Pag-picture sa iya, ang caption sang report, no, Solon is watching online sabong, no, during session in Congress. Amo nang headline. Tempang basa ng taga-Sarangani, kapit pa itong mga kontrapartido ni Steve Solon, abi nila si Steve Solon tumukuhan, itong nagabasa online, itong nagpagbasa si Steve Solon sa statement kasi niya, wala ko yung kakisugal. Tuon nga ang tiyo ni Steve Solon, isa ka dako mga samungero sa bilog ng Pilipinas sa unang panahon. Pero si Steve Solon yan, wala na siya nagdako sa isang bayan. Wala na siya tama, Brad Gulong. O kag nagkristohanon sila, tungod nga si Michelle, ang iyang asawa, nag-Christian sa nag-Christian sa UP, dito sila nagkitanay. Pag nag-Kristohan, ang mga staff na yan ni Steve Solon, ni Congressman, magkanto ko sa office, halos mga pastor na yan. No? Amo ng problema. Kung problema na sa mga bata sa aton nga panahon, problema man sa mga tigulang, nga damo sa mga katigulangan nga hindi makaintindi sa pulong sa Ginoo. Kaya ginasaligan lang nila, sa ginasaligan lang sa mga katigulangan, sa mga naunang-una nga mga Kristiyano, itong nagagawas sa bibig sa pastor. Wala sa personal study ba? Ako yung namin, kuya mag-Sunday school, hindi man gid-debate, pero may interaction gani, para nga ma-evaluate ko kung ang ari diri sa aton na nag-attend sa aton Sunday school nagaintindi sa pulong sa Ginoo kung wala. Kag kung tama ang iya nga interpretation sa pulong sa Ginoo. Kaya sa dara man ta nagadaog sa sa interpretation. Amo nang iban nga mga Kristiyan sa pulihi nga panahon ni sa mga 1950s na up to the present. May ginapagawa sila nga lain-lain nga versions sa Bible nga ang ilang nga tumong nga hapos hangpon ba? Hapos intindihon. Pero ang problema kung isang context sa context ang pulong sa Ginoo. Ang buto-malagtang context ang iyagin nga katuyuan kag ang meaning isang ginasulat dira nga halin sa original madula na. So, gakinanglan din sa hambal ni Joshua sa linya, paghatag mo na sa inyo, sa uluhon ninyo, i-memorize nyo, tapos iatunan ninyo sa aga kag sa gabi. Okay? And then, hambalya, observe. That thou mayest observe to do according to all that is written therein. Kalabanan sa problema sa mga Kristohanon, bisan pa sa mga pastor. Selective ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo. May mga parts ng Bible nga wala ginatudlo. Or gina-overlook lang. Okay? Kay siling niya, kung himuon naton ang tanan-tanan, nga ara sa pulong sa Ginoo siling niya maging prosperous ang aton nga pamaagi, and then thou shalt have good success. By the way, we do not obey the words of God to gain money. Amen?
we obey the words of God to be pleasant with the Lord. Kaya ang bal sa Book of Psalms nga siniya, ang Kristohanon nga pleasant sa mata sang Ginoo, bisan ang iya nga kalaban, mag-observe sang kalinaw ba? No, proteksyonan gid siya sang Ginoo. No? So butang balon sini nga ang puno sa Ginoo, amo gid ang guide naton sa aton adlaw nga kinabuhi. Amo man ang lesson naton in the past. Now, anong problema nga hindi natin masunod? Verbatim, magambal kita verbatim, word for word, ang pulong sa Ginoo. What do you think is the problem? Pero ang problema natin subong, kaya ang problema sa mga Hebrew sa una, parehas lang. Nga nakulangan kita sa pagsalig sa nagahambal sang balaan nga pulong. Amen? Ha? Okay? Dati nakulangan kita sa ano ba? Nakulangan kita sa pagsalig ba? Balik-balik lang ni Perme. Sa ito ni Kapulo. May mga Kristohanon mula nag-observe ng tithes. Kaya nadlok sila mawadan. Nadlok sila kulangan. Ma-disturbo ilang budget. Ha? Amo nang nandukan, wala lahatag sa tithes, matay lang offering. Pero ang sa Bible, basahan sa Malakay 3:10, nga kung ang Kristohano nagahatag sa iyang ikapulo, ang blessing sa Ginoo, hindi makaya sa kamot. No? Hindi makaya sa kamot nga dawaton. Okay? So kung pleasant kita sa tubang sa Ginoo, ng ano panawag sini ng malipay Ginoo sa aton, dira kita magkabaton sa aton nga mga unspeakable nga mga blessings sa Ginoo. Why ko nagatudlo nga magsunod kita sa Bible, magmanggaran kita kay ara na tanan sa kamubuton sa Ginoo. No? May mga tao nga word for word kasunod sa tulong sa Ginoo, pobre ang gapon sa subong, damo ko sa nakita. Sa among simbahan sa Iloilo, may jeepney ministry. No? May mga members dito nga 15 years nga church member, nagasalig gapon sa jeepney ministry. Nga gahatag nga faithful man sa tithes. What do you think is the reason? No? Because God can say our future. No? May mga tao balan nga kung hatagan mo sa kwarta, maglaing gid ang ugali. Hasta pastor diktahan na. Tama mo? Hasta sumong aryo ng katabo sa ato national government. Okay? Tungod na sa kwarta. Damo na korupsyon sa damo korupsyon sa flood control. Ha? Ang iba ba yung dyan siya ng kontraktor, magkapadlagan pagin congressman. Parang siya sa iya nagitanan masulod. Nabantayan mo na sa Martes kung mag-attend si Benjamin Magalong, ang mayor sa Baguio City. Kaya siya, si IDG National Director siya sa una, PMA graduate. Tapos mayong track record sa kaserbisyo siya. Siya nagpa-resign na kay Juan kay Albayalde ng PNP chief. No? Grabe dito sa Albayalde in front, pero behind gali sa to. Grabe kay stricto in front. Ang ginasumbag ng mga tao niya kung makasala. Pero behind gali sa to, damo siya sa kinaproteksyonan ng drug lord. Ang nag-reveal sa to si Benjamin Magalong. So, bantayan ko na sa bantayan mo sa Martes. Laban-laban ako hindi siya mag-attend. Hindi nga buto na siya sa mga congressman. I-contempt of court siya. So, dira na ito na mabalan. Okay. But anyway, ang ato na point is nga magkinaunsa man ang matabo, ano man ang matabo in the future.
at present, we should obey the words of God. Amen? Sumong pa lang alaan, we should obey the words of God. Kami, modesty aside, kami nga mga kami limambot, si Banban, faithful man kami maghatag sang time, nga wala man kami nagdato. Butang balon nga ang Ginoo, may nakita iya sa amon tagipusoon nga basi kung magdamag dato kami, maglain ang manugali. Sa in the future ba? No? So ang naman ni David siya, Lord, please give me a clean heart. Ang muna kinpahayo ni David. That's why nga si David gin-consider na siya nga tao nga he is a king after God's own heart. Amo nang ginihimo siya nga king. So, putang balon nga ang pagtuman sa puno sa Ginoo, mandatory niya sa aton, may blessing man o kung wala. Now, ano ang siling ko, ano ang sakit nga hindi kita makatuman sa puno sa Ginoo? Una, isama lang ni kulang sa pagsalig sa nagahambal. Amen? Sino sa inyo sa una? Ako, parang mo ginamati ang istorya sa Dolme. May instruction na isang coach ang iyang trabante mo na imoon. Isang i-achieve na sa mga trabante, para nga dali lang, kag magkapaway sila dayon kay tama ko nung accomplishment base sila now. Ang sa accomplishment base, halimbawa, pahilamunan sa imong isang hektarya, goal for 8 hours, may mo muna sa 2 oras lang, pwede ka na yung kapahuway. Tama na, pwede naman na accomplishment base na. Timan sila, kinadiyaan nila ba? Kung ano mo na proseso, kinadiyaan nila. Pag-abot sa harvest, dirang yapon magbuwa. Dirang magbuwa. Pag-abot sa harvest, tingala sila na under quota sila sa ilang farm. Nga, kaya wala lang ila sunod ng proseso. Iban sila sa katamaron, pero iban sila may sarili na ganing nga pamagi. Hindi na magpati sa coach. Okay? Damo sa mga government employees nga nag-ubra lang tungod sa sweldo. Kasi kung ganit, lagang mo lang kapitano or barangay kagawad, pila mo na sweldo sa may guys mo, kito 20 mil na. So, nga nga panahon na. Pila. 23 mo, sa una nga panahon, pila lang na. 3 mil lang. Kagi ganit kaabot pa ko ito yung barangay kay Balang, ilang nga kapitano, 3 mil lang ang iyang ang honorarium. Join daw mo sa Kapgo. Testingin to daw. Kaya yung Kapgo, sa kabuhi lang sila sa distance allowance. Pero maginaway, una man sila sa una sila sa Mahagira, ginauna sila. Nga, kaya yung militarya, ginutunduan, sundong gina ang ginahambal, tuuhan, sa liga na nagahambal. Although may nagkakatabo man. That goes through sa puno sa Ginoo. Christians, kung wala ka kung unconsciously wala sang pagsalig sa puno sa Diyos nga nagahambal, hindi natin masunod ang puno sa Ginoo word for word. Amen. The devil is so wise. The devil is so wise. Itong lesson natin in the past nga binambalan si Jesus, siya make these stones into bread. Ang unang ba sa Bible? Pero ang pagsalig sa Ginoo, wala diri. Ang pagsalig ni Jesus siya ara sa nagambal. Amen? Galing sa sumumang panahon niya, ang pagsunod diri nagapakita sa atong pagsalig sa Ginoo.
So, the Word of God must be obeyed paagi sa pagsalig sa nanghambal sa aton Ginoo. Second, hindi problem ni. Second naton nga consideration. Ang pulo sa Ginoo siya ning nagabag-o sa aton nga kinabuhi. Atong lifestyle ba? Pagwas ang mga Hebrew sa Egypt, ang lifestyle nila lain. Gusto sang Ginoo Islam. Islam amo nga ang kalabanan sa tong nagwa halin sa Egypt. Nagkalapatay sila before nagsulod sa Promised Land. Nga tani pila lang to kadlaw pila ka adlaw ang journey. Pero ang natamo 120 years ata ang journey. Kay gusto sa Ginoo nga may cleansing gid nga matabo sang tawo nga magsulod dito sa Promised Land. Butang mulon ginpili gid siya sang kuan. Ginpili gid siya sang Ginoo kung sino ang makasulod dito sa Promised Land. Okay? So, ang pulo sa Ginoo amo na siya magkakambyo sa aton nga pangabuhi. Kay kung hindi lang sa pangabuhi hindi sa pulo sa Ginoo, hindi gid naton mabag-o ang aton nga pangabuhi nga. Kaya kung wala kita nagatuman sa Bible, wala man kita nagasalig sa naghambal sa Bible. So paano nato matadlong atong kinabuhi? May panahon gid nga sundon gid dyan nato ng aton nga desisyon. Please open your Bibles in Philippians 1:21. Philippians chapter 1 verse 21. Sino lang kami memorize yung verse lang, amen? Okay, no? Kaya very common yung verse. Kalabanan na makita, tarpulin sa patay. Ang bago siguro, si pastor, siguro dali na na papatay. Kung nangyayang verse na ginagamit. Bisan pala hubog ang napatay, for me to live is Christ lang. Pala hubog na. Bisan drug user ang napatay, for me to live is Christ gapon. Okay? Bisa makibitaron ko mag-ambat sa namatyan, lugayohom kung pa makita ko yung tarpulin ba. Nagkakadto ko, wag hindi ko yung mahilig magwalis patay. Kaya dapat siyang ginawalihan mong buhi. Kaya hindi wala man kami mo kung kisa inaimbitan ko magwali sa patay. Yung ginawalihan natin yung buhi, hindi ko napatay. Yung napatay, wala na ito yung chance, patay na mo. Amen? Philippians 1:21. Okay, for me to live is Christ, and to die is gain. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor, yet what shall I choose? I would not. Ang siling ni Paul, siling niya, ang aton nga pangabuhi, for me to live is Christ. Kristohanon. Kung may ginahimo man kuya para sa akon kaugalingon, that is my labor. Okay? So, punta malon nga siling ni Paul, may mga panahon nga kung sino buka makatabingas sa blas. May mga panahon may makaliso to sa aton nga lagyan, imo niya pamagi. Hindi niya pamagi sa Ginoo. Kahit kung sundon ginaton ang pamagi sa Ginoo,
hindi kita yung ano gani, hindi kita yung mawala. Okay? Butang balon sa nga verse nga ang isa ka tawo nga nagtuo kay Jesus Christ bilang iya Diyos ang personal nga manluwas, ginpatay na niya ang iya nga kaugalingon. Ha? Butang balon din baliwala na ng iya nga mga decisions, mga ambitions niya. Kag ang nabilin dira, ang puno sa Ginoo na nalangasundon niya. Okay? Nakaintindi sila, amen? Okay. So, siling ni Paul, ako lang balipon, to live. Now, nato na kinabuhi, dapat naka-pattern siya kay Jesus Christ. So, kapila ko na ginawali, ginabutang kami sa atong wali, nga dira sa may Antioch, gintawag kay Paul nga Christians, wala sila gintawag nga Jew, because ang nagagawa sa ilang baba is Christ. Ang ilang nga ginatudlo, ginahimo pagid nila. No? So, muna ang bagdala ni Paul nga gintawag sila sang mga tao nga Christians first in Antioch. Because they teach the Lord Jesus Christ, the words of the Lord Jesus Christ, and they live according to the Lord Jesus Christ. Now sa aton nga mga sa aton nga personal nga pangabuhi, kung babae kita, dapat pang babae kita ang aton nga lifestyle. Hindi pang lalaki. Ang mga sumong problema, kalabanan, no? Para sinang sa PNPA, ito natabo last week, may nakinuman nga isa ka officer, kagka pila ka kadite. Sa nahubog ang officer, nagpamasahe siya. Tapos, may sexual attempt siya sa kadite ba? Parang yun sila lalaki. No? Bati ako sa jamin nyo? Parang sila lalaki. So, ano yung problema? So, sa Amerika, may isa na athletes. May mga laki nga nagpa-convert sa babae, nga nag-interest sa sports nga puro babae. Iyawan ka kayo sa laki. No? Kung kasugit man yung mga bayi, pero pag-agit niya sa persa, iyawan ka kayo sa persa sa laki. So, kung balon nga, kung pang babae, kung pang lalaki, ang manang gusto sa Ginoo nga matabo sa aton. So, ma-distinguish kita ang babae kag ang lalaki. Please open the Bible sa Deuteronomy. Ano ka na Christian ang women shall wear? Ha? Deuteronomy 22 verse 5. Sa ulo na yan sa aton nga mga faithful nga mga faithful nga mga young people, no? 22 verse 5. Ara na mo? Sige. Sundan ko sa inyo mga mata. Basahan ko din. 22, 25, verse 5. Very clear, ha? The woman. Sino hindi, wala na kaintindi sa woman? Ang nakaintindi sila, amen? Okay. The woman shall not wear that which pertaineth unto a man. Neither shall a man put on a woman's garment, for all that do so are abominable in the sight of God. Okay, nagkahambal sa ato na piran sabi. Siling sa Ginoo pagi si King Solomon. In the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung anong unod sa atong tigipusoon, amo na siya ang nagagawas. Amo na siyang aton yung lifestyle ba?
amo na siya atong pangbayo, amo na siya atong panghambal, na amo na siya atong nga mga lingaw, ha? Kung anong unod sa atong tigipusoon, dara gina. Kami ni Mrs. nga duwa niya makabati niya nga may motocross ika kalam ginayamon tiil kay matanaw gid. Kay anong kay kun Domingo man kalabanan sa motocross dito o why. Pero kung sundon lang namon nga tigipusoon, basta motocross na iya wala gid kami absent sa panay kami. Alin sa Lilo sa Santique, basta motocross na iya wala na kami absent yung duwa. Kaya mo nang gusto sa namo, amo nang kagustuhan namon. Na? So, tama ang point natin diri nga kung ano ang gusto sa aton nga tigipusoon. Magwa ginaya sa aton nga adlaw-adlaw ugali, adlaw-adlaw pangambal, kundi kita makadto aton nga mga hilig ba. So, gintuluhan kita last week nga kon ang aton nga tigipusoon fleshly or unod nun, unod nun ginang aton nga hilig. Pero kung Kristohanon ka, amat-amat mo na kambyuhan ang nagahari sa imong tigipusoon from unod, from flesh to the Spirit. Kay kung Holy Spirit ang unod sa tigipusoon sang isa ka tao, sa isa ka Kristohanon, manginbalaan man siya. Ang mga lugar niya nga katuan, mga lugar din yung makalipay sa Ginoo. Ang mga butang nga ginahimo makalipay din sa Ginoo. No? Very clear ang inambal diri oh. Nagambal ang diri 22 verse 5 ni isang aton nga panakton ba. So, kita mo na maka-identify sang panakton or sang nina, sang babae kag sang lalaki. Tama? Okay. Mabago pa sa Old Testament pa na siguro. Nanawata sa New Testament. 1 Timothy, tanawan niyo dira. Mungkin na ambal ko ni permisa tungkol dito. Na hindi kung ang pulong sa ginusundon tayo, hindi kita yung magdamo. Hindi kita yung magdamo. May upod ko lang sa barangay na convert. Kaya hindi masunod ang Biblia. Kay tinanda niya na gito. Nagkambal dito sa ako niya, Pastor. Sila nga, diri lang ko masimba sa amo niya simbahan. Kung ba ikaw bala, importante nga luwas ka. Ha? Sabton mo sa pinsar ko, sabton mo na galing nga sa labton mo sa Ginoo. Okay? 1 Timothy, chapter 2. Okay? Una agin sungkoy diri lalaki. Na? For there is one God, verse 5, and one mediator between God and man, the man Christ Jesus, who gave himself for a ransom for all to be testified in due time. Butang balon ng ransom, gawad na tas ang Ginoo sa makasasala nga pangabuhi ni Jesus Christ. Whereunto I am ordained a preacher and an apostle. Siling ni Paul kay Timothy. Whereunto, apostle, I speak the truth in Christ and lie not. Kaya mo ginatindugan mo nga mo ginatindugan mo nga pulong sa Ginoo ba? No? Na may masakitan din man, pero hindi ko gusto masakitan si Jesus. Hindi ko gusto nga malipay ang tao kag si Jesus masakitan. No? Mas gusto ko pa nga masakitan ang tao kag malipay si Jesus. Kamu daw, sino gusto niyong malipayon ng tao kung si Jesus?
That's why there are many worldly churches today because of that principle. Ang gusto nila, lipayon ang tao, pero pahindiyon nila si Jesus. Linigo, biya, attendance sila subong. Subong sa Manila, o tanawan nyo. May mga evangelical churches, linibo attendance. Pero wala na sang shepherding ba? Wala na sang pastoring ang ginatawag. Paano na marapalan sa isa ka pastor ang linibo nga attendance? Hindi taga ganitong marapalan, damo kami sa inyo, hindi namo mabisitahan. How much more ng linibo? Ang church worship, kanawa. Kagi kami na nag-santanay sa akong bayaw. Nga sila niya sa amon na simbahan dali sa Sipio, biya ako nagaling na simbahan man. Di siya ulihila na gani siya sampada. Ang magulang ni Mambods. Sila niya, ang gahod nga panimbahon para sa pamatanon na ang solemn nga panimbahon para sa mga tinulang. Yung question ko sa iya, siling ko, sinong ginalipay nyo? Sinong ginalipay sa pastor? Siya kay kung hindi daw magsimba ang mga bata noon, kung hindi gahod ila pang simba, nang gagamit sang drum, sa gamit electric guitar. No, ang simbahan daw diskuhan na ba daw hindi na simbahan. Kagdamo na din sunod sa malandag. Mga worship leader na nag-spaghetti strap, do halos pagwa ng hindi dapat pagwaon. No? Kalimutan mo naging ba nga kay ginatuman ang demands ng tao, hindi demands ng Ginoo. Diri sa aton, diri sa Mount Calvary Baptist Church, that is the last thing that I would do. Nalipayon kamo kag pahibiyon si Jesus. Naon ko si Jesus. But I will do it in a tactful way. So, sunod di verse, ano ni? A teacher of the gospel in faith and verity. Okay? I will therefore that men pray with everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. So kung literal na ito nga sundon, mag-pray ulit, maamo kita sinaon. Magbayad sa kamot. Pero hindi man siguro pwede nga magbayaw sa kamot, pero hindi na mag-iuli-ulang muli, kasi iwagayway ang mga kamay. Ginsaway ko na ni Delia sa unang panahon, no? Patalaman ko siya ni Delia. May pastor nga, wala kaya ang praise and worship nga, wala ka nag-waves ang kamot mo, nag-iuli-uli, kag wala ka nag-saot, yan, di ba, ang sa Bible, tanan ng lawas na ito, maghimaya sa Ginoo. Una, pamangkot ko sa ikutin kasi na siguro maghimaya sa Ginoo mo ng saot-saot ka. Yan si David nagsaot man. With drums. Pero that is the dance of victory. Anything that is hindi natural sa natural movement sa isang katao, I am considering it dance. Gestures ba? Yung gestures yung hula gani. So anong hula kung mag-appreciate ka? Ang balong kabi, okay. Those who know this answer, raise your hand. Taas kamot. Di taas ka sa kamot. Ang pagtaas ng kamot, is it an ordinary movement or it is a demanded movement? Tingin ko maglakad ka mo na agamo ko mo na maglakad kung di ka mo pagkadawan ng tao. Hindi yan natural. No? So, amo na pray your hands. No? So kami, mag-ordinan sa katao or halimbawa, i-review
Or halimbawa, prayer for healing. No? Ako yan nag-aamugi ko sila kag ginatandog kong ulo sa tao. Kaya mo nga verse ginasunod ko. No? Pero kung diri sa simbahan, kag ibaya-baya atong kamot ato kag magihuli-husong uli, kung sino may mag-agi, dara nila na anong pananaw nila na nagapangamuyo o kung nagasakot o kung nagka-disco. Kakil ko may drum sa Ebeno, sa Ijat. Nandiyan no? Tapos kung nag-electric guitar. No? Tapos si yan nagka-headbang abi, no? Tapos si Shinabi no? Ano pa na sa tao sila pangamuyo kung saot? Sige daw. Okay, so tanungon tani aton ano ba? Sa mga babae, in like manner also that women adorn themselves in modest apparel. So, what? Modest apparel. Anong modest apparel? Na nagakabagay nga damit nga ginasuot. So gintudluan kita sa Deuteronomy nga ang pansuot pang babae lang. Ang suot pang lalaki lang. Anong suot pang babae kahit tulong sa blaan? Patadyong, no? Ang iya ka lalaki, itong original ginaw, nagka-shorts, no? Di ba mo bawal sa babae nga magsuot sa inyo, nga suksukon ang suoton sa mga lalaki? Bawal. So padayuno na mo nga kuan nga tradisyon. Tudlo mo na brad tulong sa imong sakop dira biing nga tribal shifting. Sundong tagid niya ang atong tradisyon. Kay ganimuan kita diri sa personalidad diri sa Salam Kanal kay tungod nga mga lumad kita. Bawal gid. Kung si Mayor Bomba, garbo ni isang tribo. Hindi nga garbo ngayon ang buong dignidad sa tribo ba? Hindi paghaluan sang iban nga mga kultura sa tribo. Nagdamhal sa ako. Nga pastor, mga bata mo si Pungaw, niya kay sa Notre Dame kung may eskwela, intuduan lang ang oros. Hindi ko normal din na. Kamo na yung environment naging sundan mo. Tani mo lang kada nagsulod. Hindi pa public school mo lang tani ang imo nga mga kabataan para nga wala si matudlo sila mga oros. Siyempre, eskwela ka sa Notre Dame, di ba? Bernadette, may religion ka mga subject. Anong ginatudlo sa religion nyo? About sa Roman Catholicism. So, dumasuka ka man, dara mo ba lang ang difference? Kasi Bernadette, naging biktima ni. Napupunin siya sa mga Madrid, Domingo, adlaw, pag magtudlo. Wala na sa memo, kaya dito sa nag-eskwela. Istorya kami sa Bernadette, sining ko kung ang miwala na ni Bernadette, nga makaya niya lang ang pagdunag sa Ginoo sa Lisea. Ati agya mo na Bernadette, wala na nasubong na. Wala na. Ano niya kay ano gani? Kay dara ka nagsulod. So kung nagkristohanon ka, nga babae, siling niya, ang panapton sa lalaki, pang lalaki lang, ang panapton sa babae, pang babae lang. Tistingan ko raw kayo magwali, dili ka nagkapalda. Kang mag-high heels. Tistingin, so mo na gani nga, sa mga babae na ito nga nagapantalong. So, pamalandungay nyo ng versikulo na ikatang 22 verse 5. Muna ka na yung mo. Sa iya nga pamilya, sa kinanay niya. Lulag siya nagapantalong din, no? Sa mga Pentecostal, kanawa niyo. Kaya muna yung versikulo, ilang inapagila. So, kung kaya nila na mga Pentecostals nga hindi magpantalon, kaya mo na siguro natin ng mga Baptist. Amen? Kung may salig ka sa naghahambal sa Bible.
Kaya ano sunod? Sila nga, women should not adorn themselves in modest apparel. No? Sila modest apparel. That women adorn themselves in modest apparel with shamefacedness and may kaugdangon and sobriety. Ano yung sobriety? Right-minded, normal-minded pa. So muna nga ang mga babae, ginabawalan, ginaya sa Bible na mag-inom. Kaya ang antonym sining sobriety is drunkenness. Okay? I repeat, not with braided hair or gold or pearls or cosplay array. Ginambal lang na nila na walking jewelry store kamda, no? Dati ka garbuso sa mga jewelries, pintas, arelyos, no? Pastor Doug na makita yun ng lalaki ng mga arelyos. Are you a girl? Ang ito na isa tayo. No, Pastor. Why do you have earrings? Patay ka ginasiya. No? Kaya mo na ginatublos ang balangas sulatan. Nga ang mga lalaki hindi magsuksok sa panakton sa babae or magmukhang babae. Hindi kinabawalan ganin iyang itsura, matsumurte abalat siya po. No? Damo ko sa mga kita ng mga bayot na na-convert. So, okay. Verse 10. But that which becometh women practicing godliness with all good works. Ang pagka-Diyos nun sa mga babae, ipakita sa maayo nga binuhatan. Ano ning maayo nga binuhatan? Amo ning pagsubay, pag-upod, pagsunod, pagtuo sa pulong ng Ginoo. Amen? One time may mga missionary si Lilo, yung patawag sa Amerika. Do ka impractical nga ginhimo nila pa. Para sa aton impractical. Pero para sa missions board, very important. May isa ka missionary nga babae nga nag-request siya nga pwede magsuksok sa pantalon kag Bermuda shorts while naka-ministry siya dito sa Africa, kay hindi daw niya magwantahan ang init. Kag damo siya daw damo mga sagbot nga makapila sa tiil. So ginpatawag si pastor sa Amerika kag ginbuto-butuhan. Karon equal man ang number of votes kay wala man si pastor nag-attend. So dapat siya magpa-Amerika para iya ang deciding vote. Iya ang deciding vote. So nagbuto kita si pastor nga i-maintain ang modesty sa mga babae. Siya kung may problema ka sa may problema ka sa init, may problema ka sa pila sa imong legs, sa imong tiil. Sila niya, ikumparar na sa problema ng ginsugatan ni Jesus ang giluwas kaniya. Amo lang kami na Kristiyan kasunod. Ang aton nga balasihan para magsumunod sa pulong sa Ginoo. Anong ginahimo ni Jesus sa atong tanan-tanan? Mas mabudlay na mas mabudlay ang pagbiya sa pantalon sa mga babae sang sa ginahimo ni Jesus na magpalansang sa cross. Mas mabudlay na nga puno kita sa malahalon nga mga bagay sa atong kalawasan sang sa pag-torture kay Jesus dito sa cross. Ano man ato ning consider. I'm not against buying expensive jewelry kay pwede mo na niya nga investment. No? But ipakita mo na showmanship, that is pride already and that is sin. Amen? Okay, next. Diyan ba sa mga babae? Ang mga babae dapat, no? Babae na din muna. Let the woman learn in silence with all subjection. Ang babae magpaubos gid perme.
nga kay gusto sa Ginoo nga hindi pagkuhaan sa authority ang mga lalaki. Ara sa verse 12, but I suffer not a woman to teach not nor to usurp authority over the man, but to be in silence. Okay? No? So, very clear ang ginambal sa Bible. Pamalandungin niya yung mga tanang mo Bible, pamalandungin niya eh. Ha? Ang mga lalaki, very simple na yan. No? Ang mga lalaki, okay? Dali lang kay hindi man mabunda yung lalaki. No? Ang pong problema man lang sa lalaki, inom. Ito ay mong kita sa palahubog sa inyo. Pero kung nag-ainom din man, ang bal sa Bible, be not drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. And do not drink wine wherein there is excess, because wine is a matter, ito on kagid sa wine. Na? Addiction, ang mga kalabanan, strongholds, online sabong, online gambling. Na? Namigo ko, bago lang indakong sa piliyaw. Ito nga indakong ni siya, bago sa Ministro Biyak, ito naman sa pusuan. Siya na addict sa scatter. Hindi ko alam sa Shabu siya addict, hindi sa scatter, ang tagabligyan sa Shabu. Eh, napaklan siya, kaduwagin. Hindi yan dulog-lawag yung napaklan. Hindi pasensya na siya sa una, sa ikaduwa, why hindi siya mag... No? Ang addiction niya, scatter. No? Why ko gawin na ng scatter, kasi ma-addict mo sa scatter. So, stronghold na. Ako na mga problema sa mga lalaki. Christians, ano lang. For me to live is Christ, and to die is gain. The guide of life is the Word of God. The inspiration to obey the Word of God is what? Is our faith in God. Konklusyon naton nga ang tao nga wala nagasunod sa pulong sa Ginoo, kulang-kulang gamay ang iyang pagsalig sa nagambal sa Ginoo, sa nangamatan sa isang Ginoo sa may. So, kung kulang ang atong pagsalig sa Ginoo, normal din na magtalang. This is a true story before I close. Natamo ni sa Mount Fuji sa Japan. Kapila mo na gina-illustrate na rin. Nga may mga mountaineers nga nagsaka pakadto sa kuan. Pakadto sa peak sa Mount Fuji kay tourist spot man na. Karon ang Mount Fuji, wala na siya ginahalinan sa snow. Pag may snow ginapermi summer, winter, may snow ginapermi whole year round, may snow gid. Pero magsaka kada sa Mount Fuji sa trail, may mga warnings na, mga warning signs ba? No? Ang isa to, may isa ka warning sign dito nga, do not go beyond this point. You might fall. Sila yung isa ka climb, tapos na testiman ka pa. Mukha mong galit. Na picture, dito siya. Nagtindog sa kilid isang sign. Sa likod sang sign, galit, ginamoy ng sign. Pag-click sa camera, lungan sila hulog sa sign, gila kay kung silong ko, pag-gikap, ako kaya hindi sila nung ang gikap. Ang gikap nito, kabiti ba? Nga nagdamo na nila sa babaw, tungkol sa snow, ang diligis dala, wala na unod. Patay siya eh. Nga, because wala siya nag-follow sa sign. Nga wala siya nag-follow sa sign, kung wala man siya saling sa nag-imok sa nag-butang sa sign dito. Eh kung may saling siya, kulbaan sila. So, Christian, sa mga nakatabo sa atin. Duwa mo na sa atin ng mga kamot. Failure or success. Sila ni Joshua, sila niya, do not remove from thy mouth this book of the law, and thou shalt meditate therein day and night, and thou shalt make the way prosperous, and thou shalt have good success. Pero diri sa piyak-piyak, kung di ka magsunod sa Ginoo, may
penalty may curse mo. And by the way, ang pulo sa Ginoo para niya sa aton ng mga Kristohano. Ang lakusubong din ang include sa soul winning. Pero ang para lang niya sa para sa mga believers na gospel na the good news of the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Pero yung instruction siya para niya sa ato. Kaya may pagtuog kita sa niya. So kung half ang imong pagpati sa pulo sa Ginoo, butang balon half ang imong pagtuog. Kung full ang imong pagpati sa pulo sa Ginoo, full man ang imong pagsalig kag pagtuog sa Ginoo. Let us pray, Lord. Thank you so much ining aga. Salamat sa mensahe. Salamat din ang tudlo ko ini sa amon. Ining guide for life is the book of the law or the Holy Bible. Lord, sometimes nagpapalayo kami, nag-aarap kami. Tungkol sa rason na ginapati na mo ng pagkuling sa imong balay. Ginoo sa iwad, ibalik sa amon ang kasadya sa pagsunod sa imong planong tulong. Nagipakita ulit sa among Ginoo ang mga maayong mga kitabo tungod na nagasalig sa imo nga nagsulat nga naghimo sa imong balat. Ginoo, salamat din sa inyong agaw, pinagtanay ng panamon sa inyong bisa sa mga Diyos ka. Para sa pagtuko sa imulo, yung sa inyong mata, una ako kung ito na yung pagtuko. 100% yung mga pagtuko. Isa mo na nga maluya kita sa pagsunod sa pagtuko sa Ginoo. Kulang ang atong mga pagtuko. Sinublang mag-ataas ka mo sa sining Lord. Kulang kita akong pagtuko. Kaya hindi ko masunod yung maglaga ko. Buligi ko sining aga. Kasi mo ka magpaliw. Salamat, 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 salamat. Kasi may gusto kang pangayuan sa Ginoo, yung basino diri sa altar. Nayutan sa pagtindog. Please pray. Pinaka-provide na sa pagtindog. Ginoo, salamat sa Juwan, sining aga. Tipon kami, kag nakapamante sa mga
pagtulong, kanaan ka, Ginoo, sa kanang kahimaya sa imo. Ginoo, sining aga, salamat sa mensahe. Kaya Ginoo, sining aga, this is a prayer, O Lord. Wala ka naman nagtutuan, kung ano kami, wala kami nagadiman sa imo. Kung tanan-tanan ini ginambal naman sa imo, Ginoo. Pag-ampo ng ginitanan. Kaya Ginoo, ginasalig din ang tanan sa imo, sa imo sa desisyon, sa imo pananuman ang kabutuanin mo sa amo ng mga ginahangyo dira sa imo. Lord, sining aga i-bless ang mga tatay, mga nanay, nga maging maayo sila ang leader sa sunod sa ilang pamulay. Ginoo, i-bless mo ng mga bataan, mga professional sa Ginoo, palayo sila sa mga persecution, sila ang pinagkabauan, hindi sila Ginoo, maging maayo ilang reputation sa ilang mga college students ng mga kabayo pang palayo mo sa mga malain sa ginawa, mga tao mo magdadala sila palayo sa imo. Sa buong Lord ng mga high school students, ang pray ko Lord na tundaan mo sila tanay Ginoo na mag-survive din sa mga ng tulong ng base sa ilang mga bugi, fundamental sa ilang life Ginoo. Lord, ang mga kabataan sa elementary, hindi sila balik sa sakit. Ngayon nga na ginuhula kami dili sa leptospirosis. Kaya mga sakit Ginoo. Pero Lord, mga tropical diseases na prevalent dili sa ilang lugar, dengue, pag-iban ko din yung mga sakit protection. Lord, ang kapaan ng protection sa mga church workers, kami, mga sa ibang sa ako. Lord, i-bless ka rin isa sa amon, i-bless ang mga prayers, kung siya mga pangitanaan, sa mga pangitanaan. Kaya tanahan din ang amon,